O eto, may banat na naman si Vice President Sara Duterte. Bakit kaya takot si Dunyo na sitahin yung pinsan niya? Mayroon bang alas na hawak? Si Tamba? O eto, panoorin po natin ang paliwanag po ni VP Sara Duterte tungkol po dyan sa 2025 budget. Naku, ninakaw na daw talaga. 2026 budget, 2027 budget, hanggang 2028 budget ay may mga plano na para dyan. Hanggang election talaga? O ito, panoorin natin ang video. Hindi na po ito usapin ng 2025 budget. Dahil ang 2025 budget ay ninakaw na, wala na yun. Ang usapin po ngayon ay yung 2026 budget, 2027 budget, at 2028 budget, at yung mangyayaring eleksyon sa 2028. So kung i-tagpit natin yun, yung ginagawa rin ng pag-atake sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo, gusto lang din nun na matamaan yung ako. Dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila, isa ako sa mga kandidato na pagkapangulo sa 2028. Negative reaction po ng mga taga Davao, wala silang negative reaction. Opo. Wala silang negative reaction dahil sa Davao po, transparent po yung pag-i-implement ng projects. Yung mayor po, nagsasabi siya na ito yung plano natin para sa isang taon. Tapos after 1 year, nagsa-state of the city address siya at sinasabi niya rin, ito yung mga hindi nasunod, ito yung mga nasunod na plano, at ito yung mga hindi nagawa at bakit hindi sila nagawa. Nagagawa po namin na ipaliwanag sa mga tao kung ano po yung mga projects at ano po mga dahilan kung bakit sila na-i-implement at hindi sila na-i-implement. Good morning po, Madam Vice President. Sa latest Pulse Asia survey, 69% or roughly 7 out of 10 Filipinos ay dissatisfied or critical of the government's anti-drama corruption campaign. Napalagay po ninyo ano ang inyong view? Ano po ang inyong pakikaya? Dahil po kasi unang-una mabagal yung action ng Office of the President sa corruption. Puro lang po salita ang ginagamit. Kung nakikita po ninyo, noong 2024, nagsabi na po ako na may problema sa budget dahil ang budget ay hinahawakan ng 2 tao lang. At totoo po yun. Wala na pong nangyayaring balik-up dahil pinag-uusapan na lang yun at pinagkakatikitan. Pero wala siyang ginawa. Wala man lang siyang sinabi, wala siyang komento. Tapos, nagkaroon ng SONA na palagay ko gusto nilang magpapogi pa sa taong bayan, sa nakikita at sa reklamo ng taong bayan. Palagay ko gusto nilang magpapogi, nagsabi na mahiya naman kayo, hindi nila naisip na yung sinabi nila ay babalik sa kanila. At yun na rin yung sinabi ko na ang korupsyon na nagiging dahilan sa pinsala, sa mga pagbaha, sa perwisyo sa mga tao. At nakikita natin na walang action at walang ginagawa. Meron lang investigasyon, pero palagay ko, ang hinahanap ng tao ay sabihin niya na itong mga congressman na ito, sila yung dahilan ng mga corruption sa loob ng House of Representatives. At palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya, sa Office of the President. Dahil pumirma po siya ng budget Pag pumirma ka po ng budget at sinabi po niya, binasa niya, page per page, 5,000 pages ang budget. So, ibig sabihin, nakita mo yung insertion. Pero wala kang ginawa. Wala kang at all man lang sinabi sa taong bayan na aalisin ko ito dito sa 2025 budget dahil insertion ito ng mga senador, insertion ito ng mga members of the House of Representatives. Wala po siyang ginawa. Yun po yung galit ng mga tao. Hindi po niya pwedeng masabi na politika ito
dahil hindi po siya kandidato kailanman sa darating na mga eleksyon. Siguro kandidato ng congressman sa Ilocos Norte, pero napakaliit naman eh. Hindi na siya makakatakbo bilang presidente, maliban na lang kung itutuloy at ipipilit nila yung charter change nila. So, ibig sabihin, hindi ito politika. Ito yung panghihingi ng mga tao sa kailangan mo gawin bilang Pangulo. Good morning, Your Excellency. Joseph Pagani po ng Radio Pangasinan. Ma'am, how do you assess the ongoing investigation so far of the ICI? Unang-una, sir, hindi ko po alam kung bakit meron pa investigation ang ICI. Kasi napakadali naman nun eh. Ilan po ang confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila lang sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build up gamit ang resources ng Office of the President. At i-file nila yun, diretso, sa ombudsman o kung saan man na korte. Pero bakit kailangan pa niyang magbukas ng ICI, ng komisyon? Bakit kailangan pa niya magbukas ng komisyon? Paniwala ko, ay sa basa ko, sa tingin ko, sa ginagawa niya, gusto niya magbukas ng ICI. Tapos, syempre, dahil hindi naman natin alam ang usap-usapan doon sa ICI, in fact, meron na nga umalis doon sa ICI dahil ang pakiramdam niya ay kinokontrol yung investigasyon. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring corruption. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma-kontra yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-imbestiga ang komisyon, meron lumabas na commission report. So paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Last question. Good morning po, ma'am. Sa talo po ng siya ng different talupan. Nakunin ko din na kayo na ombudsman, ma'am. Natanawan tayo may bago-bago ombudsman pinag-uusapan ito po sa atin, any comments po? Opo, sa usaping saliin naman po, hindi ko po alam kung bakit meron silang orders na ano ba yun, pwede nang kunin ang saliin. Dati pa naman po pwede kunin ang saliin eh. Matter of hihingi ka sa ombudsman, magsusulat ka, mahingi ng saliin ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang saliin ko sa PCIJ, sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba pang mga media outfit, lumalabas yung saliin ko. In fact, si Trillanes nga, may kopya nga ng saliin ko. So, hindi ko alam kung ano yung show nila, kung bakit kailangan pa nilang sabihin ngayon, pwede nang kunin ng saliin. Tagal na po pwede kunin yan. Pinag-aaralan ko kung bakit gumawa pa sila ng ganitong kwento na pwede nang kunin ng saliin. At sigurado ako meron na naman yung dahilan, may motibo. That's it, ma'am, for the questions. Yay! Salamat na kain na tayo. Maraming salamat na kain na po. At sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, unang-una ay congratulations sa inyo dahil hindi kayo natulog para lang mag-pilgrimage papunta dito sa Manawag, Pangasinan at para magsimba ng alas 6 na umaga. At pangalawa, huwag niyong kalimutan yung homily ni Father kanina. Anong sinabi ni Father? I-check ko lang kasi baka natulog na kayo sa misa. Hindi kayo natulog sa biyahe, natulog kayo sa misa. Oo. Anong sabi ni Father? Discipleship. At what about discipleship? We can be a disciple even without any resources. So, huwag natin kalimutan yung message
ng Diyos. Ang ano lang doon is, ang messenger lang si Father. Grabe ba? Grabe na sila. Kaya siguro takot na takot silang maging presidente si VP Sara. Dahil naman ay marami talagang mababalikan sa mga pinagagawa ng mga buhaya. O ayon po dito kay Emily Pearl, VP Sara, ikaw ang kailangan ng ating bansa. Nakakahiya na ang Philippines. Alam na ang buong mundo ang korupsyon. Naku, binalita na nga yan sa ibang bansa. Yung tungkol sa korupsyon na nangyayari ngayon sa bansa. Sabi ni Ferdy Fernandez, babangon muli ang Pilipinas pag si Sara ang naging presidente. Naku, ayaw sa mga anti-Duterte. Ayaw nila yan. Ayaw nilang mangyari yan. Bakit kaya takot sila pag si VP Sara maging presidente, di ba? Ayaw ba nila na yung buong Pilipinas maging kagaya sa Davao City? Anong gusto nila? Maging kagaya sa ibang lugar na kung saan di mo alam kung saan anong nangyayari na, dugyot-dugyot ng palengke. Ang lugar ba yun? Yung nag-viral na dugyot daw ng palengke? Napapabayaan ng mga politiko? Naku. Dapat yung buong Pilipinas na maging kagaya ng Davao City. Di ba? Yung mga tao doon talagang takot magkalat, takot gumawa ng hindi maganda kasi mananagot talaga. Ganito lang, thank you.